So mga ka-streetwise, no? So, ang bobo 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 hindi. Ang bobo-bobo po talaga ni Sara Duterte. So, may mga basher ako diyan na nakakapanood po ng video natin. So, sinasabi, Takiro, bakit palagi si Sara yung content mo? Oo nga, si Sara yung content ko kasi bakit tumalino na ba? Hangga't bobo si Sara, content po natin yan. Hindi, bobo po talaga mga kababayan. So ngayon kasi, sinagot ngayon siya ng COMELEC. So sabi ng COMELEC, hindi kayang iligtas si Sara Duterte ng kanyang boto nung eleksyon. Kahit 32 million pa yan. Di ba? Pagdating po dito sa impeachment. So ano bang point ko dito? Mga streetwise, si Sara, abogada daw. Daw, sabi niya. Well, sabi rin ng Supreme Court. Kasi may record siya doon eh. So, abogado daw talaga. Pero mga kababayan, ang point dito, anong kinalaman ng 32 million na bumoto kay Sara dito po sa impeachment? Magkahiwalay po na proseso yon. So ngayon, para mas maganda, no, para makuha nyo yung narrative po natin dito, no, ito yung sinabi ni George Garcia. Okay? So, sabi dito, 32 milyong boto ni BP Sara hindi kayang pigilan ang impeachment. Totoo naman to. So, bakit sino ba may sabi? Si Sara mismo. Oh, hindi pwedeng gamitin ng isang impeachable public officials ang kanyang mandato sa pamamagitan ng boto para lang hindi siya mapatalsik o mapaalis. Di ba? Kasi kinakailangan kahit presidente ng republika ay pwedeng masubject sa tinatawag natin na impeachment, COMELEC Chairman George Garcia said. Okay. So ngayon mga kababayan kasi ang nakita ko po sa mga post ng mga DDS, mga Duterte Bobo supporter, binabash nila si Garcia, si George Garcia. So, ang sabi nga nila, well, may point naman sila na anong kinalaman ng impeachment doon sa 32 million na bumoto kay Sara. Ayun nga yung point. Ayun nga yung point. Anong kinalaman ng 32 million na bumoto sa impeachment ni Sara? Walang kinalaman yun. So ngayon, ang sisihin nyo si Sara. Kasi siya yung nagbabanggit ng mga boto niya nung eleksyon. Hindi si George Garcia. Si George Garcia po, sumagot lang dun po sa statement ni Sara. Yan ang hirap sa inyo eh. Kapag kabobohan ni Sara, hindi nyo pinapansin eh. Oh, so ngayon actually ito second emotion lang to, no. So may balita rin ito from ABS-CBN. 'Di ba? Same issue rin 'di ba? Hindi pwedeng gamitin ng isang impeachable public officials blah 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 blah. Okay. So ngayon ang video ni Sara na nireaksyonan lang naman ni George Garcia. Okay, para malinaw. Oh, tingnan niyo ito yung sinabi ni Sara Duterte kahapon. Oh, panoorin niyo 'to. Magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. Ito putulin ko muna doon actually, bobo talaga to, no? Bobo talaga to. Hindi, tuloy muna natin. Sige. Reactionan ko yung Martin Romualdez mamaya-maya. Sige. And so, kailangan mag-decide ng taong bayan if you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. O, di ba? O, di ba? So, anong kinalaman ng boto sa impeachment mo? Tanga. Ulitin natin para mas maganda, no? Kasi pinutol ko kanina eh. Anong kinalaman ng impeachment mo doon sa mga bumoto sa'yo noong 2022? Wala na po silang magagawa pag na-impeach ka. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. And so, kailangan mag-decide ng taong bayan if you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. O, di ba? So, kita nyo, di ba? Anong kinalaman ng boto mo doon sa impeachment na ginawa mo? Kasi una sa lahat mga kababayan, kung walang ginawang pagnanakaw si Sara Duterte, hindi po siya may impeach. Kung walang anomalya doon po sa mga pondo ni Sara Duterte, di ba? Hindi po uusad yung impeachment. Ganun lang na makasimple yon. So ngayon, bobo po talaga si Sara. Kasi po, una, ito kung ako si Martin Romualdez, hindi po ako papayag na maging vice presidente. Ito yung ito yung medyo conflicting sa sistema ng Pilipinas eh. Oo. Pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, Vice President, totoo naman 'yon. Pero hindi po siya pinakamakapangyarihan.
Mas makapangyarihan pa rin po sa kanya yung House Speaker at saka Senate President. Nakuha niyo yung point, mga kababayan? Medyo confusing lang, Siyempre, pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, sa gobyerno, presidente. Pinakamataas, pangalawa, vice presidente. 'Di ba? Ayan yung ano natin, yung order natin eh. Pangatlo, Senate President, pang-apat, House Speaker, panglima, ang alam ko ata yung Chief Justice. Oo. So ang point dito, mga kababayan, kung ikaw si Martin Romualdez, House Speaker ka, 'di ba? And then ikaw ang may hawak ng buong Kongreso, papayag ka pa ba na maging vice presidente? Nakuha niyo yung point, mga kababayan. Ang vice presidente hindi pwedeng gumawa ng Quadcom. Ang vice presidente hindi pwedeng mag-imbestiga. Ang vice presidente hindi pwedeng walang power of the purse. Ang vice presidente hindi pwedeng gumawa ng batas. Ang vice presidente hindi pwedeng mag-ungkat ng pondo ng ahensya ng gobyerno. Ang Kongreso meron, pwedeng gawin yun. Ang vice presidente wala. Ang trabaho lang talaga ng vice presidente is abang kung ano man yung mangyari sa presidente. So ang point ko dito, mga kababayan, tanga-tanga mo talaga, Sara. Tanga-tanga mo talaga. Ako naniniwala ako na hindi bibitawan ni Martin Romualdez yung Kongreso kasi po sa kanya po nagmumula, sa House Speaker nagsisimula kung ano mang batas ang paparating at yung gagawin po ng legislative. Nakuha niyo yung point, mga kababayan? So, ang point dito, sino ba ang magiging vice presidente kapag na-impeach si Sara? So, mangyayari noon, magkakaroon ng nomination. 'Di ba? And then nomination, aprobahan ng Kongreso, and then akit po ito para maging vice presidente. Parang nangyari po kay Ginggona nung napatalsik si Erap. 'Di ba? Bobo po, men, bobo. Oh. So ngayon kayong mga DDS, ba't hindi nyo nire-reactan ito? Si Sara Duterte ang unang nagbabanggit tungkol sa boto at impeachment na hindi naman konektado. Tarantado. O continue nga natin, sige, continue pa natin, sige. Tawa ko sa mukha ni Sara dito, bait-baitan, samantalang nung nakaraan, demonya no? No, I'm at peace. I'm at peace with whatever happens to me. I've already accepted that whatever happens to me, that will be God's purpose for my life. So I am at peace staying and finishing my term because that is. So ngayon naniniwala na siya sa Diyos. Samantalang dati siya, 'di ba? Diyos siya ng Diyos siya ng impyerno. Pati tatay mo minura yung Diyos. Tapos ngayon sasabihin mo, ito ang plano ng Diyos para sa iyo. Gagaga din no? My contract with the Filipino people, and I am at peace going if I will be removed from office. Okay, yun. So actually, mga kababayan, gusto ko po talaga mapatalsik na si Sara. 'Di ba? At mga ka-streetwise, pag si Sara po ay napa-impeach, hindi na po pwedeng maging presidente yan kasi mababan na po siya sa lahat po ng posisyon sa gobyerno, elected man or appointed. 'Di ba? And then, mga ka-streetwise, meron pa siyang isang video ditong katangahan eh. Ito, panoorin niyo to Sige. Sa akin lang posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters, Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. So, tingnan niyo 'to, mga kababayan, So, ngayon, si Sara tuwa pa na aakit daw po yung impeachment sa Senado. So, ngayon, pinaakit mo pa talaga. 'Di ba? Pinabayaan mong umakyat yung impeachment. Imbis na sagutin mo na lang sana sa Kongreso kung ano man yung binabato sa iyo, pinaakyat mo pa. Actually, mga kababayan, kung hindi naman kung sinagot lang sana ni Sara Duterte yung mga issue sa kanya sa Kongreso, hindi na aabot ang impeachment. Tandaan niyo, mga kababayan, pero pag meron pong impeachment, may pondo po 'yan. 'Di ba? May budget po 'yan. Oh,
So gagastos ang gobyerno para patalsikin si Sara Duterte. So ngayon, hindi po sana nagagastos ang gobyerno dito. Kung sinagot mo na lang sana yung mandato mo sa House. Nakuha niyo yung point, mga kababayan? Ngayon, tuwan-tuwa pa siya ngayon eh. Magkakaroon ng impeachment trial. Okay yun kasi magiging fair. Maglalatagan kami ng ebidensya. Ebidensya ko, ebidensya nila. Ngayon, whatsoever, ang labo nito. So in the first place pala talaga, plano mo talaga na umakyat yung impeachment trial. Ganun ba ibig mo sabihin dito? Kasi parang ganun lang ang ang pakakaintindi ko eh. O sige. Ulitin natin. Para sa akin lang ha, posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters, no. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Di ba? Pwede mo namang sagutin sa sa Congress to, pinaakyat mo pa eh. Di ba? Dahil meron kasing rules ang impeachment, no? So pwedeng sundan 'yon and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng kanilang. Wala namang problema yun eh. Dami ka namang pera eh. Diba? Wala namang problema yun. Dami nyo nang ninakaw. Pamilya nyo? Pamilya ninyo? Ang dami nyo nang ninakaw. May pambayad kayo ng abogado. Ang problema dito, yung gastos ng gobyerno sa impeachment. Ano yun? Saan kukunin yun? Pera namin, taxpayer. Taxpayer ako ha. Yung mga DDS ata hindi. Ewan ko lang. Puro reklamo lang ang alam eh. Mga professional fees. But otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa accusations. Mukha mo. Tsaka mas okay yung impeachment trial kasi ang daming senador na DDS doon. Kaya nga sabi ko nga mga kababayan eh, umaasa ako na yung impeachment trial ni Sara ay umabot po sa susunod po na Congress sa June or June. Di ba? Para po mapalitan na po natin yung mga senador na inutil na mga pro Duterte. Di ba? For example, mga Bilyar. Di ba? Yung Camille Bilyar, wag yung iboto yan. Si Tolentino. Si Bongo, si Bato. Si Amy Marcos. Tanggalin na po natin yan. Di ba? Para po matuloy po yung impeachment na inahangad natin para kay Sara Duterte. Di ba? So para hindi na mahirapan yung presidente natin na hindi na siya mamumulitika sa mga walang kwentang senador, di ba? So yan mga ka-streetwise. So dyan po sa Team Replay, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa kabobohan ni Sara Duterte. Di ba? Nag-gets nyo ba yung content natin? So, pa-comment lang po sa baba, no? So, yan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.